Tuloy-tuloy pa rin po tayo mga boss. Ngayong umaga pag-uusapan natin, ito nga very timely dahil kamakailan nga itong may nahulog na bus sa may Skyway, no? So aalamin natin ngayon yung kapakanan ng mga tsuper at ng publiko. So para alamin po yan, this morning makasama po natin ang ating very special guests mula po former LTO Chief, Alberto Swansing. Good morning, sir. Good morning din sa inyo. Good morning sa mga nanonood ng inyong programa. And of course, we'd also like to welcome Mr. June Magno, President po ng Angat Tsuper. Good morning. Good morning at good morning sa ating mga tagapanood. Sir, diretsoy na po natin agad. Ito nga, kamakailan yung sa may Skyway, may nahulog po na. Ano masasabi natin dito? Makikita natin doon yung walang disiplina ng tsuper. Yan ang una-una nating babanggitin dito. Pangalawa, siguro, yung pagkukulang din ng yung poor maintenance ng ating mga sasakyan, ng mga buses lalo na itong mga non-aircon. Ano? Kasi itong mga non-aircon na ito, mga ordinary buses na ito, kung makikita mo sa EDSA, para talagang talagang parang mga walang kamatayan kung tumakbo. Hindi iniisip na yung kanilang mga pasahero, buhay din na nakataya. So yung walang pagdisiplina sa sarili, yun na nagiging malaking problema ngayon natin dito sa mga public utility vehicles na to. Actually, isang tiningnan ding angulo dahil overspeeding siya. Ang bilis niya, no? Dapat 80 kph lang, no? Parang 110 po ata siya. At yung mismong gulong ata, kalbo na rin, no, Jules? Hindi na nila na-i-check. So tama si Sir, dapat maintain yan. Dahil lang isa din sa tinitingnan angulo dahil umuulan ng malakas, parang yung gulong sa tubig na lang siya umano, kaya siguro na out of balance na rin itong bus na ito. At saka, Dayan, di ba, yung nangyari nga sa Don Mariano recently nga lang sa Skyway, isa lamang sa napakaraming mga kaganapan ng mga accidents dahil vehicle. So, tanong naman natin si Sir Alberto, no? So, siyempre, Sir, marami na kayo sigurong mga reports na natatanggap, especially nung nasa office pa kayo sa LTO or sa LTFRB. Ano po ba yung usual na reasons kung bakit po ba nangyari ito? Tsaka, pwede niyo po bang bigyan ng datos yung audience po natin para po at least alam nila na lagi talagang nangyayari ito? Well, unang-una, no, yung paglundag ng mga sasakyan doon sa Skyway, hindi lang ngayon nangyari yan. Ano? Meron nang nangyaring bus din about a year ago na lumundag sa Skyway. Meron ding yung sasakyan ng yung pera, nagdadala ng pera, no, na ganoon din lumundag din sa Skyway. Pero iisa lang ang dahilan nun, dumulas, Bakit dumulas? Matuloy ng takbo. Palagi na lamang ang ating sinasabi sa ating mga kaibigan driver, speed kills, nakamamatay ang bilis. At sinasuggest nga sa kanila, kung talagang gusto niyo subukan kung gaano katibayan yung dibdib, pag bilis ang pinag-uusapan, pumunta sila doon sa Batangas Racing Circuit, o kaya kung meron silang pera, doon sila makapag-racing, no? O kaya kung meron silang pera, kagaya nung nangyari kung natatandaan nyo, merong isang sasakyan na binangga yung FX na kinamatay ng isang dapat maging happy ng pulis yun someday, no? Diyos sa Skyway, dapat pumunta sa San Nuremberg that sinubukan niya rin kung gaano katulin o gaano katibay ang kanyang dibdib. Oo naman, para wala rin na nadadamay na ibang mga tao na gusto lang talagang sumunod din sa batas trapiko. Pero ngayon po, tinitingnan din po natin, bakit po may mga ganitong problema? Bakit sila nakakalusot? Usually po, di ba dapat may mga training or may mga test na dadaanan itong mga drivers, even po yung mga companies ng mga buses or any kinds of transportation. Bakit sa tingin niyo nakakalusot po ito? Kung training ang pinag-uusapan, busog na busog sa training sa mga drivers natin, no? I would say lahat sila, no? Well-trained. Well-trained. Lahat sila alam nila kung ano ang batas. Ang kakulangan na lang is yung pagsunod. So, ano ngayon ang problema diyan? Dapat nandoon yung pamahalaan na yung tungkol sa enforcement, na mapaigting ang enforcement, sanay kasi ang Pilipino, ang karamihan sa mga Pilipino, nung may posting tao ron sa kalsada, natitingin sa kanila at pupunahin sila, uhulihin sila. Tingnan natin, like for example, dyan sa Commonwealth, tingnan natin kung ano ginawa ni Chairman Tolentino. Naglagay siya ng mga tao ron sa Commonwealth Avenue. So, lahat ngayon, pagitan ng UP at saka doon sa Batasan, tumatakbo at 60 kilometers per hour. Kasi may nakabantay. Takot silang lahat at Takot talagang sumusunod sila. At may mga CCTV rin ng mga cameras. Well, bukod sa CCTV, talagang effective. Yung meron silang nakikita. Nagbabantay. Nagbabantay.
Okay. Sir June, syempre na-establish na natin na talagang may problem talaga pagdating, syempre siguro from the part of the driver, pagdating sa pagsunod nga dun sa mga batas trapiko. Pero ngayon nga, yung pinaka-aim natin this morning is to know the welfare of the drivers. So, ano po ba yung kailangan malaman syempre ng ating mga boss ngayon para at least maintindihan din naman siguro nila yung pinaggagalingan ng mga drivers? Kasi alam mo, Dayan, may mga articles na lumabas na yung iba kaya sobrang nagmamadali sila kasi may quota daw sila per day na dapat makuha. Not only that, syempre pati yung sweldo na nakukuha nila. Gusto nila maraming pasaherong maisakay. So tendencies, hindi na rin sila sumusunod sa mga traffic. Ayun, sir. Anyway, dyan sa ganyang usapin, nakikita ko dyan kasi alam ko, meron na tayong pinaiiran na merong basic salary na dapat yung mga driver. Na hindi ko lang alam kung ito'y sinusunod ng ating mga kumpanya ng buses. Ano? Tama kayo doon na talagang nag-uuna sa mga bus stop yan. Kasi commission basis eh. Kung mas maraming pasero, mas marami yung kita mo. Yung salary basis naman, hindi ko namin alam. Kami, sa aming party kasi kami, ang grupo kasi namin, individual eh, no? So, boundary system din. Parang sa taxi rin. Marami rin aksidente ang taxi. Marami rin aksidente na hold up. Kasi, boundary system din sila. Ako, nung maging taxi driver ako nung 70s, kami noon eh, commission basis sa metro. Yes. Kung magkano lang yung kinikita ng metro. So, doon lang kami nagbe-base. Wala kaming kota. Ngayon kasi, may kota nga sila. Parang ang commission yata nila, pagka ganito lang yung kita mo, 10%, 11%, 12%, parang ganun yung ano nila. Hindi ko masyadong kabisado sa bus. Anyway, ang yun nga ang isang problema natin na yung basic salary yata hindi na papatupad. Kung meron mga bus company, siguro kukunti lang. At kung mapapasin mo, sa EDSA mismo, makita mo kung magsingitan yung mga yan. Nag-uunahan talaga yan eh. Actually, takot ako sa kanila eh, sa laki nila. Yung sinasabi ni Asik Swansing, yung paglabas mo ng elliptical road, nasa kaliwa yan eh. Biglang kakanan yan. Talagang dala ka lang. Naranasan ko na yan. Talagang titigil ka talaga kasi bibit-biting ka ng bus eh. So yung enforcement, failure of enforcement pa rin yun. Pero sir, may nag-aambang tataas daw yung pamasahe dahil nga tumaas daw po ang diesel. And yesterday, nakapanayan po natin na si Ka Obet Martin ng Pasang Mazda. So ngayon po, we'd like to get your opinion or hear your side po bilang president po ng Angat Super regarding this. Kasi ang Pasang Mazda, okay po sa kanila, Jules, na hindi magtaas. Kasi bilang Pasko naman daw po, bilang ito yung kanilang way of siguro pagbibigay ng regalo sa mga, lalo na yung mga Typhoon Yolanda survivors, ay lumipat po halos dito sa Metro Manila. Sa aming grupo kasi, hindi kami naniniwala doon sa fare increase. Ever since, no? Kasi yung fare increase naman kasi nagpapahirap din niya sa mananakay. Yung pamilya ng driver, may mananakay din yan eh. Ang kailangan lang siguro para yung pagtaas ng fuel, ma-absorb mo. Siguro dapat, unahin natin yung pag-alis ng mga iligal sa kalsada. Una, yung colorum, out of line. Kasi sabihin natin yung isang ruta, meron 200 units na tumatakbo. 50% dito out of line or colorum. Yung 50% na yun, ibigay mo dito sa may prangkisa eh. Sapat na yun para doon sa in-increase na ano eh. Hindi rin kami sangayon doon, hindi lang dahil magpapasko, dahil yung grupo namin hindi sangayon sa gano'n na mag-increase na mag-increase. Dapat mag-isip ng mga para kung paano mo ito maaabot yung tinataas ng mga fuel. Okay. Sir Swansing, since kanina pa nga natin na pag-uusapan, well, everyday naman kasi di ba may MMDA updates tayo at nakikita naman natin na talagang naninikip talaga yung mga daloy na mga daanan dahil nga minsan may mga pictures pa lumalabas Dayan na sobrang siksikan yung mga bus sa harap. Tapos maluwag dito, tapos dito siksikan lahat. So, sir, tulad na nangyayari ngayon sa screen. yes, ayan. Isang lane kasi naman talaga yung bus eh. Ayan, so pero that's a usual scenario lalo na sa So sir, sa tingin nyo, syempre, since may problem, ano po yung maging recommendation po kaya natin para at least man lang mabawasan itong problema na to? Ganito yan, ano? Itong panahon namin sa LTO at saka sa LTFRB, tinignan na namin ng mabuti yan, ano? Ang aking analysis sa public transportation natin dito sa Pilipinas, it has already reached that sidewalk bending proportion na lahat gusto magtinda
So, ito naman sa larangan ng transportasyon, lahat gustong pumasok sa larangan ng transportasyon. May konting pera, bibili ng tricycle. Pag dumadamid kami ang pera, bibili ng jeep, o kaya taxi, bus, o kaya truck. No? Napapanahon na dapat i-regulate natin ang bagay na yan. Dahil kasi kung ganyan palagi ang sitwasyon, ganyan palagi ang sitwasyon sa ating kalsada. Sabi ko nga, ang ating kalsada sa buong Pilipinas ay nagmumukha ng isang malaking asphalt jungle, no? Na ano ba pag sinabi nating asphalt jungle, so ano ba ang naghahari sa jungle? Ang batas ang naghahari sa jungle. Leon. Batas ng sikmura. Hindi, batas ng sikmura, no? Either kakainin kita o ako ang kakainin mo. So ganoon na nangyayari sa ating mga lansangan. Nagkakainan sila. Wala na silang pakialam sa Wala rules. silang Basta pakialam iniisip sa lamang rules. nila yung kanilang mga sarili. Survival of the fittest. Yes. So ganoon na nangyayari. So kailangan ma-implement ng maayos. Ma-implement ng maayos. Merong mga parties na masasagasaan. Like for example, napapag-usapan nga yan tungkol sa pagtaas ng pamasahe, no? Dahil kasi sabi na lumilit ang kanilang kita. Nung aming panahon, ang sinasabi ko sa mga operators, kagaya nila June Magno, tingnan niyo yung dami niyo. Dumadami kayo eh. So, yung pie hindi lumalaki. Dumadami kayong kumakain doon sa pie na yon. So, talagang liliit ang share ninyo. At hindi naman pwedeng itaas natin ng pamasahe dahil nga para matugunan yung pangailangan nila. Kailangan din nating tingnan yung kapakanan ng publiko. So more of you're saying na i-limit natin yung mga nagtatrabaho dun Napapanahon na maglagyan natin ng control. ng limitation. Ng limitations. Alright, so natin natutunan ngayon, lalo na doon sa kapakanan ng mga tsuper at ng publiko. At this point, do you have any last message to our viewers? Well, sa larangan po ng Philippine Global Road Safety Partnership, kami po ay nakikiusap sa mga gumagamit ng ating lansangan, driver man kayo or kayo'y pedestrian, na maggalangan po tayo. No? Kinakailangan po natin na magkaroon ng kaligtasan sa ating lansangan. Sir, June? Sa amin ng mga grupo, isa lang naman ang lagi namin sinasabi, disiplinahin natin ang sarili natin, i-respeto natin ang bawat isa, at tingnan natin yung kaligtasan ng ating mga pasero. Kung tayo may disiplina, lahat ligtas eh. Maraming salamat sa iyo. Bigyan natin ng substansya yung palaging binabanggit ng ating Pangulo. Batuwid na daan. Tuwid na daan, alright? Nagsisimula yan sa literal na daan. Yes. Thank you so much for joining us this morning. That was former LTO Chief Alberto Swansing at ang President po ng Angat Tsuper, Mr. June Magno. Thank you!